The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon sa iyo, partner, at syempre magandang hapon po sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay. Live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 naman sa Catanduanes at 90.7 sa Legazpo City. Live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisa na natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko mula naman sa Kongreso, partner. Makakausap natin ngayon via video call si Nanay Marites Berano, isang labandera sa Pasong Tamo, Quezon City. Ang kanyang 3 taong gulang na anak na si Baby Ayara ay mayroong iniindang sakit sa puso at nangangailangan ng pampatherapy. Magandang hapon po, Nanay Marites. Magandang hapon din po. Opo, Nanay, kumusta ngayon ang kalagayan po ng inyong anak? For ano po siya, yung follow-up, ano po siya, laboratory, mga test po na ibinigay ng hospital ng PCMC sa kanya. Saka follow-up check-up po. Opo. Pero Nanay, matanong ko po yung sitwasyon po ng anak nyo. Kumusta po yung pinakasitwasyon niya ngayon? Yun pong sa ano niya, yung congenital heart disease niya po, need po na malaman po doon sa to the echo kung may butas po ang puso niya. Opo. Sa ngayon po, Nanay, nasaan po ngayon yung anak ninyo? Nabilin ko lang po sa kapitbahay. Opo. So, iniwan nyo po muna sa kapitbahay. Bakit po, Nanay? Asan po yung mister ninyo? Ano po siya, na inuwi po sa probinsya para po ipagamot dahil na-depress po siya nung lockdown. Wala po siyang trabaho. Opo. So, aside po pala sa pinoproblema nyo itong anak ninyo, pati po si mister dahil meron pong depresyon. Opo. Nanay, matanong ko, since birth po ba, meron ng komplikasyon sa puso ito pong si Baby Ayara? Hindi ko po alam. Nito lang po nung napacheck up po ako sa clinic. Kaya po, hindi ko po maano yun sa clinic. Second session po ako, second opinion po ako sa PCMC para malaman ko po lahat doon ng pa-general check-up po ako. Opo. So, bukod po sa sakit sa puso, meron pa po bang iniindang sakit? Ito pong si Baby Ayara? Yun pong kanyang bukol po sa pagitan ng kanyang ari at pagitan po ng butas ng puwet niya lumalaki na po. Kaya po, binigyan po siya ng request sa surgery. Opo. Nanay, matanong ko lang, ilan ho ba lahat ang anak ninyo at ito pong si Baby Ayara, pang ilan po ninyong anak? Pang-5 po. Pang-5. Ilan po lahat ang anak po ninyo? 5 po. 5. So, bunso po ito? Opo. Opo. Ano po ang sabi ng doktor tungkol dito po sa sitwasyon ni Baby Ayara? Ano daw po ang mga kailangang gawin at ano po ang mga maaring mangyari? Kailangan po daw na lahat malaman po yung laboratories niya at test. Saka po siya ipapalo at check up sa OPD. Kung yun pong kanyang lumabas sa result po ng surgery niya, operahan yung bukol niya at malaman po, titingnan po doon sa ginawan to the echo na kung may butas po ang puso niya. So, kailangan po talagang mauna muna at maipalaboratory muna nang sa ganun ay ma-determine ng doktor kung ano yung mga dapat pong gawin. Ano po? Opo. Opo. May mga test din po siya na ibinigay na for therapy na 1 year at saka po chromosomal analysis na hindi po kayang matugunan yung mga gastusin niya. Okay. So, napakamahal po kasi no. opo. Nanay, nabanggit nyo kanina na maliban po dito sa anak ninyo na may sakit, yung problema nyo po ay may depresyon. So, paano po ngayon yung pang-araw-araw nyong pagkabuhay at paano nyo po natutustusan yung pang-araw-araw nyo, lalo na ngayon na mayroon pang sakit itong anak ninyo at yung mister po ninyo? Naglalabada po ako. Pag wala po ako labada, namumulot po ako ng mga kalakal para maibenta sa pang-araw-araw po namin na gastusin ni baby. At yung iba po, may mga friend din po ako na pinupus po ako sa foundation, nangingi ng tulong.
swerte lang po kung mabigyan kami ng tulong ng baby ko sa foundation charity organization. Ayun. Opo. So, eto nanay, para maibisan po ang iyong problema, makakausap natin sa kabilang linya si Sir Alvin Martinez ng Ako Bicol Party List National Capital Region. Magandang hapon po, Sir Rex. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa mga nanonood at sa mga nakikinig po. Opo, Sir Rex, napakinggan po natin ito pong hinaing ni Nanay Marites. Ano po, nakausap nyo na rin po ba siya dyan po sa NCR? Oo, nagpunta na po si Nanay ho dito sa ating tanggapan, dito sa Kongreso. At yung mga coordinators naman po natin ay naisala na yung mga requirements na ibinigay ni Nanay para sa kanyang 3 taong anak na si Ayara. Opo. So sa ganun po, Sir Rex, ano po yung pwede nating maibigay na tulong po dito po kay Nanay Marites para po sa kanyang anak? Opo, nagsumiti po si Nanay ng mga dokumento, kabilang na po doon yung mga quotation galing po sa PCMC or Philippine Children's Medical Center at kino-compute na po natin yan. At maya-maya lang po ipoproseso po natin yan at ipaladala po natin sa DOH para mabigay po ang guarantee letter ora mismo. Ayun. Okay. So sa madaling sabi si Rex, tapos na ho kayong magdetalye ng mga marites ni Aling Marites. Ano po? Tungkol po sa detalye nung problema ng kanyang anak. So ano na lamang po yung hihintaying proseso ni Nanay Marites para tuluyan nating maibigay yung tulong? Ang hintay na lang po ni Nanay Marites, yun pong guarantee letter na i-issue ng ating DOH papunta sa Ako Bicol at kami po ay gagawa na ng papeles para maihanda na at maibigay na ora mismo kay Nanay Marites. Ayun. Okay. Sir Rex, maraming salamat po. Thank you so much. Okay, salamat po. Salamat po. Okay. Nanay Marites? Narinig niyo po yung sabi ni Sir Rex na inaayos na po at pinoproseso na kung paano matutulungan, mabibigay yung guarantee letter na magagamit po para sa anak ninyo. Ano? At may team po kami dyan na alalay sa inyo hanggang sa matanggap niyo po yung tulong ura mismo ng Ako Bicol Party List. Opo. Opo. So, Nanay Marites, ano po yung pakiramdam ngayon na napakinggan nyo po na laging naandyan yung Ako Bicol para po alalayan po kayo at bigyan po kayo ng tulong patungkol po sa sakit ni Baby Ayara? Masaya po ang pakiramdam ko. Nagpapasalamat po ako kay Sir Mike, kay Sir Rex, at po kay Sir Rudy na maaga po tumugon sa aking pangangailangan nung dumulog po ako dito sa Ako Bicol Party sa kanila pong tanggapan. Opo, yan po Nanay Marites ang obheto po ni Congressman Saldi na lahat po ng humingi ng tulong dyan po sa Kongreso at mapa sa buong Pilipinas partner dito sa Bicol Region, lahat po ay dapat matulungan. Papasalamat din po ako kay Congressman Saldi ko. Ayun. Sa pagbibigay po ng GL sa aking baby. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Hiling po namin, Nanay Marites, ang kagalingan po ng inyong pong anak. Salamat po. Okay. God bless po. God bless din po. Ito naman partner, dumako na tayo sa ating tabang legal. Kasama natin ngayon si Jonalyn Rabulan, isang domestic helper sa Singapore at nitong Sabado lamang ay umuwi siya upang personal na harapin ang kanyang pinoproblema sa kanyang dating high school sweetheart or sweet lover. Ayan. Mga ang tawag dyan partner, mga puppy love. Puppy love. Oo. Ikaw partner, nung high school ka, meron ka din yan. Ay hindi puppy love. Ano partner? Pig Pig love. love. Oo, tsaka Carabao love partner. Ayan, partner. Oo, sumbong kasi nitong si Jonalyn, siya raw ay hinututan. Hinututan lang daw siya para maipagawa ang bahay ng kanyang nanay, nung lalaki. Masakla partner. Pambira. Talo mo pa na scam nito partner. Okay. Magandang hapon sa iyo, Jonalyn. Magandang hapon din po. Opo. Ano itong reklamo mo sa dati mong jowa? Ano lang po, Pakilapit lang po ng mikropono. gusto ko lang po makuha yung share ko doon sa bahay na pinagawa namin kasi wala na po kami ngayon. Wala na kayo. Pero ilang taon din kayo na naging kayo? 2 years, more than 2 years. More than 2 years. So, maaari bang malaman namin, ano ho ba ang pangalan at sino ho itong dati mong jowa? Siya po si Jobert Peñaflor. Jobert Peñaflor. Taga saan po yan? Taga Travisya, Ginubatan. Taga Travisya, Ginubatan. Okay. Paano mo nasabing hinututan or pinirahan ka lamang nito?
Actually, hindi naman po talagang hut-hutan. Okay. Para kasi sa akin, parang ano ng hut-hut. Anong tawag doon? Nung naging kami kasi, Naging maluwag ka sa kanya. opo, nung umuwi ako, nung first na uwi ko, pinapagawa yung bahay na yun. Tapos, sabi niya sa akin, kung gusto ko daw mag-share, ipagpatuloy namin yung bahay. So, kung gusto mo mag-share, siguro at nakumbinsi ka niya na pag nagkatuluyan kayo, Sa amin yung bahay. doon na kayo titira. Doon na kayo magpupulot gata at doon na rin kayo gagawa ng mga Pamilya. pamilya. Aha. Oo. So, paano kayo nagkakilala nitong si Jobert? Batchmate nung high school. Batchmate ko pa nung high school. Okay, nabanggit mo kanina na mahigit kayo 2 taon. Kailan nangyari yan? Na 2 taon na kayo ay magkarelasyon? 2016, if I'm not... 2016. Hanggang? 2019. So, 2016 hanggang 2019. Opo. So, kulang-kulang Pero 3 yung years. 2019 po is malabo na kami. Medyo kulang-kulang ng 3 taon. Okay. So, pero yung pagbibigay mo ng pera, anong taon yon nangyari? 2000... Pakitapat lang. Nung naging kami na po. 2016. Opo. Oh. Kasi nung linigawan niya ako, I think, start ng January 2016, March 17 naging kami, then April 17, April umuwi na ako ng Pinas. So parang 1 month, parang 1 month lang, tapos nagkita na kami. Makikiusyoso na rin ako diretso. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, hiningan ka ng pera, nagpadala ka ng pera. Magkano naman yung pinapadala mo? Magkano itong pinag-uusapan nating pera dito? Less than 100K? Ang naipadala mo? Opo. Yan ba'y isahan o Hindi po. Hindi po isahan. Hati-hati. Ganun. partner? Aha. So, matanong ko lang din, kasi nababanggit mo na nagpagawa ng bahay yung nanay. Sila po ang nagpapagawa. Hindi ko Sila. alam kung nanay niya tapos, o sinabi ka na mag-share. yung ano ko po, yung ex ko. Yung ex mo. So ngayon, kumusta naman siya bilang, matanong ko, kumusta naman itong si Jobert bilang kasintahan mo noon? Okay naman po siya, kaso nga lang LDR kami, kaya lagi kaming nagtatampuhan, nag-aaway dati. Partner. Ayan ba yung Ang ganda naman pala, color partner, ng pink? kulay. Yan ba yung bahay na Yes po. pinagawa at nag-share ka? Opo. Ngayon ata buo na yan kasi pinagpatuloy nila. So, nung nahinto, nung nagpadala ka, pinagpatuloy pa rin nila. Opo, Okay. pinagpatuloy nila. Oo. Nakakausap mo pa ba siya ngayon, itong si Jobert? Never na po kasi binlock nila ako sa Facebook. Kailan pa? Kailan ka pa blinak niya? Last year? Last year. Last na po. year. Ano naman yung huli niyong pinag-usapan bago ka niya blinak? Actually, ang nagpakilala sa akin nung last nakachat is yung girlfriend niya daw yun. So, ibig sabihin, ang nakachat mo, yung girlfriend. Opo. Gamit yung account niya. Opo. Ano- Kasi every month ko siyang pinapaalala o ano na yung hulog mukha ko dun sa bahay. Kasi sinabi niya doon maghuhulog siya ng every month 1,000. So, maghuhulog siya bilang balik doon sa mga senior mo. Opo. Partner, kung 1,000. kung kulang-kulang 100,000, kung 1 month, 1,000 per month, so mga 100 One- months. Oo nga, oo. Pumayag ako sa ganung usapan. Pumayag ka just for the sake na makabalik yung share mo. Opo, and tapos after na mag-usap na yun, one time na lang akong hinulugan ng 1,000. One time lang. Opo. Hindi na After that, wala hindi na. na dagdagan. Tuwing sinisingil ko siya, wala. Ganun. Hindi na nadagdagan, hindi na nasundan. Wala na po. Ano naman ang trabaho nitong si Jobert ngayon? Ngayon ata sa munisipyo po. Sa munisipyo ng Ginobatan. Ginobatan. Ay, ito may tanong ako, Oo. partner. Kasi partner, syempre, nagkaroon sila ng problema, partner, nagkahiwalay Pero sila. nagmahalan sila. Pero nagmahalan na sila. Ngayon ba, mahal mo pa rin itong si Jobert? Hindi na po. So ano yung pinaka-purpose bakit nagreklamo ka? Dahil lang gusto mo lang talaga makabalik? Yung gusto ko Yung lang share. may balik yung share ko na pera na pinagpaguran ko. May tanong ko lang, saan ba galing yung ipinadala mo kay Jobert? Yun ba ay Sa- napanalunan mo sa loto? O paano? Sahod ko po. So pinagpaguran mo talaga. pinagpaguran niya. Okay. Oo. Ito, Jonalyn, partner, makinig ka. Makakausap natin sa telepono si Jobert Piñablor, ang dating lover ni Jonalyn na inireklamo ngayon. Jobert, magandang hapon sa iyo. Maraming hapon naman po, sir. Pakitagalog lang, Jobert. Marunong ka ba ng Magandang Tagalog? hapon din po, sir. Apo. Okay. Jobert, ano ang masasabi mo patungkol sa inireklamo ng dati mong minahal at dati mong ex na si Jonalyn laban sa'yo?
Yung kwento po niya, sir, is single nga po sa bahay. Tapos yun po, hindi ko naman po ina-expect na kasi ang usapan po nun, yung parang in-offer lang po namin na kung gusto niya kasi nga, pag umuwi daw siya ng Bicol, pag magbabakasyon, yung, hindi ko po siya alam kung anong term sa inyo yan ng, yung manguntinuar, yung parang ayaw niyang may masalo yung pamilya ko daw pag gusto ng oras na magigising. So gusto niya, pag umuwi siya dito ng Bicol, may sarili siyang titirahan na hiwalay doon sa kanyang pamilya. Opo, sir. Okay. Tapos, okay naman po yun, sir. Kaya sabihin mo lang, magulang ko naman, sabi niya, bakit naman kayo magbubukod pa? Tatlo lang kami sa bahay. Okay naman yung bata sa bahay, yung anak niya. Tapos, sabi niya, gusto ba rin niya talaga magbukod? Hindi nangyari po yun, nag-usap po yung pamilya namin, ay yung pamilya ko sa kanya. So, in-offer namin yung bahay, na gano'n na, kung gusto mo niya, binubuo naman yung bahay, pero tapos naman din yung bahay. So, kayo na bahalaan niya dyan sa bahay. Okay. Di ko naman po sila na-expect na yung pala na nagkalabuan kami dahil sa nangyari nga mga ganon. At kung po hinahabol niya po sa So, sa madaling sabi, Jobert, yung usapan nyo na akala nyo kasi magiging forever kayo. Yes, sir. Okay. So, hindi ba intentional na ginamit mo lang siya or intentional na hiningan mo siya ng pera para mapatapos yung bahay nyo? Ay, hindi po, sir. Kasi nga yung pong bahay na nga po yan, sir. Tapos po yun ang dalawang stories na po yun. Tapos na po yun. Kasi pinapapapapa nga po yun. Hindi ko po siya na maging pipirahan ko po siya. Kasi open pa po sa buong family namin, open pa po pamilya niya. Yung anak niya po, lagi din sa bahay pag walang pasok, sinusunod ko po bilyar. Tapos, yung gano'n po, yung parang, hindi ko po ina-expect din na gano'n na, o nakawalaan po pala kami, parang babawiin. Wala naman po pala akong trabaho nung that time po, sir, na Okay. Kesa perang gano'n po. Sandali lang, Jobert. Jonalyn, so akala pala daw kasi ninyo magiging forever kayo. Yun nga po, akala namin magiging kami. Tapos hindi niya raw akalain na babawiin mo pa yung ibinigay mong tulong sa pagpapaayos ng bahay. Hindi po yung tulong, Bakit share. ano pong usapan nyo? Sabi niya kasi sa akin, kung gusto mong ipagpatuloy nating bahay na to, pwede ka mag-share. Pero may usapan ba kayo na pag hindi tayo nagkatuluyan, ibabalik mo sa akin? No, kasi po, nahiya ako. Siyempre, girlfriend ako, nahiya naman ako na sabihin ko sa kanya na gagawa kami ng kasulatan na nagpapadala ako. Hindi So ko paano kanya nakumbinsi or nainganyo na magpadala ng pera? Kasi madaling sabihin na, pwede ka mag-share para mapakuan. Paano yun? Meron ba siyang ginamit na mga taktika para mainganyo ka? Chinachat niya lang ako na magpapadala ka ba para share dito sa bahay? Ganon po. Okay. Balikan ko lang si Jobert. Jobert, minahal mo ba talaga itong si Jonalyn or para lang nakapagpatapos ng bahay? Sir, sa totoo lang, sir, halos buwan-buwan po ako saan. Halos iniiyakan ko pa nga yan nangyari dyan. Ano? Bakit mo Yung iniiyakan? mga ilang beses na, sir, na pag umuwi yan, halos nahuli ko din sa cellphone rin niya. Yan ang pinagawin namin yung una, yung check one na yung sa niya sa... Anong pinagawa niyo? Yung sabi niya, ex niya, naging friend na daw sila, pero nakikita ko friend na I love you to doon, yung baby, yung tawagan nila din sa So, halos, ang pinagawayan niyo, third party, nagsilos kayo. Na-actuan din sa video kasi nakwenta ko kanina yan kinam yung kanina tumawag sa akin na yun nga, yung parang surprise birthday niya sa ex niya, tapos may video yun, di niya alam, yung friend niya, nag-live. Sige. Jobert, sandali. Tanungin natin si Jonalyn. Jonalyn, kasi itatanong ko sana kung bakit kayo naghiwalay, bakit dumating. Sinasabi na kagad ni Jobert na nahuli ka daw kasi na may pa-birthday ka sa ex mo. No, hindi po yung totoo. Birthday po yun ng kaibigan ko. Which is, sabay sila ng birthday ng ex ko na Chinese. So, nandun yung Chinese. Siyempre, pag nasa ibang bansa ka, open-minded, so nabully. Pakilapit lang. So, nabully kaming dalawa. Kiss, ganun. Pero, naka-live din yun. Nakikita niya. So, yun, kinis ako ng chekwa. Pero hindi po sa lips, dito lang po. Ayun. Iba pala sa ibang Pero, bansa, partner. after po nun, naging okay kami ni Jobert.
Partner, So, ibig iba pala sabihin, sa ibang partner. bansa. Oh, kiss. Oo, pupunta na sa ibang bansa. Oh, partner. friends kiss yun, partner. Pero after nun, na nangyaring yun, okay pa rin kayo. Opo, So, ibig nagkita sabihin, kami. hindi yun yung rason na pinag-awayan nyo or dahil doon, nagkahiwalay kayo. Hindi yon. Ano talaga yung rason? Bakit kayo nagkahiwalay? Ako po yung choose ko po yung nahiwalayan siya. Ayun. So ikaw yung nagdesisyon, walayan siya. Eto naman, para kay Jobert pa rin. Jobert, ano ba yung nangyari sa inyo ni Jonalyn? Bakit nagkahiwalay kayo? Dahil nababanggit mo kanina, mukhang nagselos, partner. Tsaka iniyakan niya raw. Oh, iniyakan niya Buwan-buwan raw. daw niya iniiyakan si Oo, Jonalyn. bakit mo naman iniiyakan buwan-buwan? And super selos ka naman na naging resulta ng hindi yung pagiging okay nitong si Jonalyn. Ito na po, ma'am, yun eh. Hindi lang isang beses po kasi yun. 3 beses po yun, ma'am. 3 beses siya nagano po ng ano. Ano yung tatlong dinay beses? naman niya. 3 beses po yung ginawa niyang gano'n. Na Tapos? hinalikan si Jonalyn ng chekwa. Yung may iba pa po, ma'am. May iba pa po yan. Yan siguro na yung bago niya dyan. Yun yung pangano niya. Yan, siguro yun lang yung boyfriend niya. Asawa niya ito ngayon. lang, partner, sisingit lang ako sa iyo. Oh, sige, partner. So, Jobert, sino talaga ang nakipaghiwalay? Ikaw o si Jonalyn? Nag-surrender na po ako, sir. Kasi ito na nangyari nga. Malayo na nga kami. Ganun pala, sir. Pag nandito ako, dito sa akin. Pag nasa ibang bansa siya, may iba. Kahit sino naman sa lalaki. Jobert? Hindi naman siguro pwede. Hindi naman siguro ganun lahat, Jobert. Huwag mo naman gaganunin na pag nasa Oo, ibang pag bansa. nasa ibang bansa, Partner, meron. delikado yan. Oh, delikado, Yung statement masasaktan. delikado yung statement ni Mukhang Jobert. masasaktan ako niyan, Jobert. Pag ganyan, Hindi, sir. nasa ibang bansa yung asawa, tapos meron doon, meron din dito. Mukhang hindi naman ganun. Pasagutin ko nga si... Hindi naman, sir. Jonalyn, Siguro, ano sir, Oo, masabi ano mo? masasabi mo, Jonalyn? Na pag Pag nasa ibang bansa daw, may meron. iba. Tapos Iba rin dito dito. naman meron. Overthinking lang po siya. Oo. Which is wala naman siyang ebidensya na, wow, ang daming lalaki. Ano yun? Oo, nag-overthink Maganda ka ko daw, naman pag Jobert. ganun. Ano po? Jobert, matanong ko, kasi bakit umabot sa punto na blinak mo itong si Jonalyn? Dahil ba ayaw mo na sa kanya or dahil ba sinisingil ka na niya doon sa share niya na naibigay sa pagpapagawa ng bahay? Yun ay po, ma'am. Kasi yung nangyari po yun. Yun na nga yung mga usapan. Tapos yung pag-post kasi niya, ipinost niya ako sa Facebook. Parang ako yung may utang na, inutang ko na yung pera. So ako palang may utang na loob. Pinost yung pangalan ko. Ano, Okay. ano yung pagka-post doon sa Facebook? Ano po? Ano yung pagka-post nitong si Jonalyn doon sa Facebook? Yung niya po na pinangalan niya ako. Tapos yung parang dapat mo niya yung huwag mo nang kalimutan. Huwag mo pa rin babayaran mo. Okay. So parang pinaalalahanan Okay, ka. okay, ganito, Jobert. Kasi kanina binabanggit ni Jonalyn na nagkaroon kayo ng kasunduan na yung more or less 100,000 na naiambag niya or naging share niya sa pagpapatayo ng bahay. Nangako na ka raw na magbabayad ka ng 1,000 buwan-buwan. Totoo ba yon? Opo, sir. Opo, Okay. sir. So ngayon, ano ang Oo, plano ganun mo? po. Ano ngayon ang plano mo? Itutuloy mo ba yung pagbabayad o hindi? Ewan ko po, sir, kung ano po talaga dapat sir, kasi... Okay, mag-usap kayo. Kaya, attorney. Mag-usap kayo. O Jonalyn, ano ang gusto mong sabihin kay Jobert? Nakikinig siya. Dapat ba siyang magbayad o mag-usap kayo? Anong tawagan nyo? Ano po? Jobert. O sige. Pero dati anong tawag mo? Daddy. Daddy. Yeah. Daddy. Ngayon Jobert na lang. Jobert na lang. Masaklap talaga pa. Isa ang tawag din sa'yo, mami. Okay. O, ano ngayon ang gusto mong sabihin kay Jobert? Kausapin mo siya. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, Jobert, makipag-usap ka sa akin ng maayos. Alam mo, may responsibilidad ka sa akin. Bakit mo ako bilang? Hello, sandali. Ano Jobert, hindi mo marinig? Opo, yung linya po niya. Ay, lapit-lapit natin doon. Lapit natin. Lapit natin. Pati yung partner. Mikropono. Pati yung lapel. Para magkausap sila. Okay na. Yan. May mga paraan tayo Ayan, dito, parang partner tayo. eh. Sige, Tayo Jobert. pa. Okay. Naririnig mo na si Oh. Jonalyn? Sige, Jonalyn. Sige po. Jobert, ang gusto ko lang naman is makipag-usap ka ng maayos sa akin. Kasi, alam mong may responsibility ka pa sa akin. Bakit ako bilak at bakit mo hinayaan i-block ako ng girlfriend mo? Alam mong may responsibility ka pa sa akin. At saka pumayag naman ako sa 1,000 every month na ibibigay mo sa akin. Pero anong ginawa mo? Oo. Yun nga, di ba? Yung yun, sabi ko naman sa'yo, yung yun, pag may mag-uupa sa bahay, wala naman kaming naman ang negosyo ng magulang ko. Nagit na ng barbecue, tapos yun nga, wala pa akong trabaho noon. So sabi ko naman, kaya pag may upal yung bahay, doon lang kayo
Di ba, Bayad di ba ng may bulog-bulog umupa ako. naman na sa bahay nyo, nalaman ko 6,000 every month at may trabaho ka na ngayon. 4,000 lang yung kakalipat lang ng access sa bahay. Okay, sabihin na natin 4,000 every month. Mabigat bang bumigay ng 1,000 every month? Ano? So ibig sabihin, yung bahay na pinagawa ninyo, pinapaupahan. Pinarentahan na po na nila. So ibig sabihin, partner, Okay, so income tapos generating. ngayon may trabaho na si Jobert. Opo. O Jobert, may trabaho ka na ngayon, may nagre-rent ng 4,000 a month. Ang tanong ni Jonalyn kung kaya mo pa bang magbigay ng 1,000 per month sa kanya? Magkano po, sir? 1,000, isang buwan. Pero po, ngayon hindi na po ako papayad ng 1,000. Ay, hindi ka na po. Ayan, Yun, hindi na po. bago na. Kasi, partner, ganyan pag Ang tagal na kasi ako naghintay, binigyan ka 2019 pa lang. nagpagkakataon na makapagbayad kahit sa ganung paraan, dapat, partner, nag-comply ka. Tumupad ka. Oo, tumupad ka. Kaya Dahil lang sabi ngayon, ni Jobert, wala siyang trabaho oo, noon. pero ngayon may trabaho na at Tapos nagpapaupa pa. Mahina daw yung dilensya sa barbecue. Sabi niya. Oh, ngayon may dilensya na partner, may trabaho na, may upa pa. Ano yung desisyon mo ngayon, Jonalyn? Magkano na yung babayaran ng buwan-buwan? Actually, hindi naman ako humihingi ng full amount. At least ngayon may bigay na sa akin ng half. Half. Half yung So 100,000. 50,000. O Jobert, Kasi 2019 ko pa yan sa kanya eh. Anong year na pero ngayon? may mga ebidensya ka ba? Sir, na sir, nagpadala ka? parang gusto ko rin, sir, wala kami kasi kasunduan, sir, nagbabalik yung pera na doon na nangyari sa paghiwalayan. Kasi inunter namin lang yan, sir, dahil sa gusto niya umipad. So walang kasunduan, sabi ni Jobert. Pero nagkaroon kayo ng kasunduan sa barangay. Wala pa po. Wala po. Ano yun? Verbal lang? Tawagan? Verbal lang. Verbal. Hindi, Jonalyn, ang sinasabi ngayon ni Jobert, parang wala siyang obligasyon kasi wala naman daw kayong kasunduan na ibabalik yung pera. Ang napagkasunduan nyo lang, mag-share. Mag-share ako sa Bahay. bahay. Pero wala daw kayong kasunduan na pag naghiwalay kayo, hindi niya na ibabalik pa yung pera. Hindi po namin napagkasunduan yun. Kasi hindi ko naman nakalain na maghihiwalay kaming dalawa eh. Matanong ko lang, nung umuwi ka ba dito sa kanila, doon ka nagstay sa bahay na No. yun? So hindi talaga, partner. O baka naman, nakapag-bubun ka na ba, Jonalyn? Yes. Hindi mo na mahal si Jobert? No. Si Jobert, mahal mo pa ba si Jonalyn? Dati, sir, yung nakita Dati. kong may bago lang, sabi ko, wala na. Tapos na yung kasi, ilang beses kami nakita na mayroon na yung bago. Di ko. Pero ulitin ko lang, kasi ang Jobert, bigat na. Jobert, ulitin ko lang. Ang napagkasunduan niyo dati, mag-share itong si Jonalyn dahil pag umuwi siya, gusto niya, pag nag-stay siya, doon sa bahay na yon. Pero hindi niya daw nagawa na umuwi siya, hindi naman siya doon nag-stay. So, ibig sabihin, doon pa lang sa napag-usapan nyo, wala talagang nangyari. Wala po. So, ibig sabihin, hindi niya partner napakinabangan. Wala pang yung bahay. So ganito, Jobert, ang tanong ko, dahil nagkasundo kayo, nag-usap kayo na magbibigay ka ng 1,000 at ngayon ay nagdidemand si Jonalyn na magbayad ka pa rin. Ang tanong ko, may plano ka bang magbigay, magbayad o wala? Depende sa pag-usapan ng lang po, sir. Kasi kung bibigyan niya po, sir, yung kalahati, siya naman po kami sa sukuhan ng gano'n. Okay, last kong tanong, partner. Last kong tanong kay Jobert. Pero Jobert, willing ka? Willing ka pa rin na makapag-usap at willing ka rin na kahit papano maibalik dito kay Jonalyn yung pinaghirapan niya din na pinadala sa inyo? Opo, ma'am. Pero di naman po yung sobra. Kasi wala naman ang 300 na lang naman ang buwan. Pero yung, Okay. tanong ko lang, Jobert, sa pagkakaalala mo, sinasabi kasi ni Jonalyn, more or less 100,000. Sa kwenta mo, magkano? Ewan ko po, sir. Wala naman po kasama sa hawak na sir nung yun. Kasi yung mga resibo dun sa papalo ng materialis, wala naman po ako sa hawak na dun. Sige, partner. Eto. Diyan ka lang, Jobert, ano? Makinig kayo, Jonalyn at Jobert, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Kapitan Alejandro Rapisura, ang punong barangay ng Travessia, Ginubatan, Albay. Kap, magandang hapon po. Magandang hapon naman. O Kap, pasensya ka na at medyo pati ikaw madadamay dito sa dating magjowa na ngayon ay nagsisingilan na. O, hindi naman partner madadamay. Kung baga, Obligasyon ni Kap. obligasyon ni Kapitan, Hindi, parang... Hindi, kasi partner, kaya ko nabanggit yan, kasi love story ang pinagsimulan nito. Kung baga, si Kapitan yung magpapagit na partner Oo. kung ano yung pwedeng maitulong Love ng story barangay. kasi ang pinagmulan nito. Pagkatapos ngayon, nauwi sa singilan. Oo, diniinan ko lang Okay. yung partner. Baka kasi magsabi si Kapitan, bakit ako madadamay sa problema nila? Ayan. Okay. Kap, magandang hapon po. Sige po, magandang hapon din po. Opo, Kap, nakarating na ho ba sa inyong barangay or na-report na po ba ito diyan sa barangay nakapagreklamo na ho ba si Jonalyn laban kay Jobert? Actually po, hindi pa eh. Okay. Wala pa reklamo nilapit Opo. po si Jonalyn.
Pero ito Pero pong may si... kunting na lang din po tayo niyan kasi yan si Jobert, dating barangay kagawad namin. Ah, Ayun. dating barangay kagawa. So kilala niyo po ito, Kap, si Jobert? Opo. Opo, ano pong klase ito si Jobert yan sa barangay ninyo? Mabait po yan, masipag na ano yan, sawad. Yan, partner, mabait. So, ibig sabihin, madaling mapag-usap Yeah, itong dalawa, okay. partner. Sige. At maaari po bang mangyari na sa iyo pong barangay, ipagharap po natin itong dalawa para naman po, once and for all, ay magkaroon po sila ng kasunduan? Yun ang dapat po sana. Kasi talagang sa ano kayo pang barangay, panahon lang naman ang kaso nila. Pwede mag-complain sa Jonalyn para i-set natin yung hearing nila, immediate sa akin. Halimbawa, at hindi ko ma-immediate, may luto naman tayo mag-contemplate. Opo. Tapos pagkatapos, doon ako anong mangyayari. Opo. Kung Kap, pwede, welcome po yan sa barangay na pag-usapan. opo, maraming salamat, Kap. Kap, sa ganito po bang mga klase ng problema, marami din po bang ganito dyan po sa inyong barangay? Ay, nag-iisip ko lang ata yan. Ayan, first. Opo. Hindi, natatawa si Kap kasi nag-umpisa kasi ito sa pag-ibig, Kap, sa Oo, pagmamahalan. pagmamahalan, partner. Ay, walang... Ito, Kap, yung... Alam din mo kung yan. Kap, ito yung patunay, Kap, na kung minsan talaga walang forever. Kilala yan ni Kap. Dinala ko sa bahay nila. Opo. Kap, para pa sa inyo, Kap, bilang kapitan po ng barangay at bilang kakilala niyo po itong si Kagawad Jobert at ito pong nagrereklamo, ano po yung maipapayo ninyo po sa kanila, kapitan? Yun nga po, siguro may yan, pag-usapan na lang nila dito sa Barangay Travesía. Ayun. Taga-Barangay Travesía naman. Para Okay. padahiran natin sa tamang proseso. Opo. Okay, Kap. So, Kap, ang gagawin po namin, sasamahan po ng aming team itong si Jonalyn para official or formal pong makapag-file ng reklamo dyan po sa inyong tanggapan at nang may schedule po natin yung paghaharap ng dalawa. Ano po? Yes, opo, sir. Opo. Maraming salamat po, Kapitan Alejandro Rapisura, ang punong barangay ng Travesía, Ginubatan, Albay. Maraming salamat din po. Alam mo, partner, ang mahirap nito, baka maitampok ito ni Arakaak. Bakit naman? May sikat na Arakaak dyan sa Ginubatan eh. Oo. Mukhang nanonood ngayon si Arakaak. Kilala yan ni Oo. Jobert, si Arakaak. Natatawa si Kapitan, partner, kasi syempre, first time daw na magkaroon ng ganitong problema dyan sa kanilang barangay. Natatawa si Kapitan dahil nag-umpisa nga ito. Kahit nga ako medyo naibabaga na nag-umpisa sa... Karamihan naman ng mga nilalapit dito, partner. Nag-umpisa sa masarap, sa I love you, masaya, at syempre, I love you, love mo malagkit ako, na mga pagmamahalan. Tapos, pag video ganito na, nagkaiwalay na, singilan na dito ngayon. Opo. Oo. So, dito tayo, partner, kay Jonalyn. Jonalyn, napakinggan mo si Kapitan. Siguro totoo yung sinabi ni Kapitan talaga na mabait ito si Jobert, kaya ka na-in love. I love Mabait you. naman si Jobert, Oo, actually. mabait naman talaga. Wala na ba kayong plano na imbis na magsingilan, magkabalikan na lang? No, may ano na po siya, may kalibin na. Ayan. Hirap na pala. Ikaw, meron ka din ba? Wala po. Wala pa. So, ang gusto mo lang talaga, maibalik sa'yo yung share. Sinare mo. Ang gusto mo ba talaga yung kabuuan na binigay mong 100,000? Or kasi pag sinabi mong share, Pero, partner, kasi kanina, binabanggit ni Jobert, willing naman daw siya na magkuhan, pero hindi niya kaya yung kalahati kagad. Oo. Okay, wala naman pong problema sa akin. Ayun! Wala naman pala. Kasi kung dati ang demand ni Jonalyn, 1,000, baka 500. Di, 2,000 na 2,000 ngayon. na lang, Per oo. month. O di, medyo maiksi na lang. pero Jonalyn, kasi noon, nag-share ka dahil nandoon yung pag-iibigan nyo, di ba? Mahal nyo Opo, ang isa't syempre isa. kami pa lang nun eh. Oo, Actually, pero- 1 month pa lang kami nun nag-assure. Oo, pero hindi. Ako, partner, para sa akin, opinion ko ito, Miss Jonalyn, kasi pag tapos na ang relasyon, kumbaga, naging masaya kayo noon, hindi naman siguro tama na yung kamuuan ay pinagbinigay mo ay dapat mong mabawi. Kasi po, Gusto mong sabihin, partner, dahil nagmahala naman sila, dapat may discount. Oo. Ganun naman talaga, partner eh. Yun, di ba? Kasi, Pambira ang computation mo, partner. oo. So dahil nagmahalang kayo, imbis na 100%, 50% na lang. Kasi partner, itong si Jobert naman siguro, partner, binigay niya man ng buong buo yung pagmamahal kay Jonalyn. ganito po yan. Actually, yung nasa resibo na yan is yung sa bahay lang. Iba pa po yung mga binigay. Ayan, yun ang gusto kong mapakinggan, partner. Yung mga resibo yan na 100,000 Sa bahay lang sa yan. bahay lang. Yes. Yung iba, hindi mo nababawi. Aside nun, meron ka pa talagang naibibigay
Yes. na ibang pera para naman doon sa sinasabi Pero- para sa ganito, sa ganito. So ganito Okay. na lang, Jonalyn, sasamahan ka ng aming team papunta doon kay Kapitan Rapisura para makapag-file ka ng formal na reklamo. Jobert, mag-aarap na lang kayo dyan sa Barangay Travisia since nakilalang kilala ka naman pala ni Kapitan at dati kang Barangay Kagawad. Magharap na lang kayo sa Barangay Jobert, ano? Ayan. Opo, pero may last akong tanong bago ko kayo bitiwan. Kung sakali bang magtagpo kayo uli sa barangay, sa tingin nyo, kikiligin pa rin kayo? Wala lang po, sir. Kasi pag ako nagmali talaga eh. Oh, hoy! Oh, eto na lang, eto na lang. Jonalyn, si Jonalyn muna. Ikaw, Jonalyn. Wala na po. Wala nang kilig. Wala na. Jobert, Partner, tatawagan ko si paring Noel Samar na mag-witness pag nagharap sila doon. Titignan natin kung sino ang kilig. last na tanong kay Jobert. Jobert, hindi ka ba nangihinayang sa relasyon ninyo ni Jonalyn? Nung ano po ma'am, parang nagbigay pa ako ng dun sa lahat naman nangyari nga. Yun pa. Alas natin, nag-contact naman kami yan. Tapos yung talagang, alas nakita ko na talagang, yung talagang lalaki naman nandun na. Sabi ko, ayaw ko na. Okay. Kasi, ang So- hirap din kasi, pag lagi na lang ganun. Okay, naka-move on ka na ngayon, Jobert. Opo, may 1 year na po akong kasama din po. Ay, Okay. So, titistigo, Jonalyn, yung aming team sa paghaharap nyo pag na-schedule na kayo ni Kapitan nang masiguro natin na magkaroon kayo ng formal na kasunduan at masunod yung kasunduan. Okay? Alright. Sa pagbabalik ng Ako Bicol, tabang ora mismo. Isang mangingisda nagkaroon ng cancer sa kanyang kaliwang kamay, ating tutulungan. Mga ka-aksyon, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang Ora ora mismo. mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol, Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang, ora mismo. Eto partner. Kaya sa mga ganung partner na relasyon, sitwasyon, alam mo na. Ay, hindi. Para sa akin, partner, hindi pwede yung computation mo. Bakit naman, partner? Alam mo, partner, hindi dapat isa lang yung nagbibigay. Dapat dalawa. Hindi, dapat nga doon, wala nang sigilan, partner. 100% na. 100% Total, parehas bigay na lang. Masaya. Eto naman, partner, ora mismo naman tabang, ora mismo naman tayo sa Kongreso. Makakausap natin via video call si Tatay Saldi Riego upang idulog ang pangangailangan na makapagpa-MRI para sa kanyang natamong cancer sa kaliwang kamay. Kasama rin niya ngayon ang kanyang pinsan na si Nelson Bato. Magandang hapon po, Tatay Saldi. Magandang hapon po. Opo. Tatay Saldi, kumusta ka po? Kumusta po yung kalagayan niyo ngayon? Ayos lang po. Opo. Kailan po ito, Tatay, nagsimula ito pong cancer niyo po sa kamay? 2020 po. 2020, opo. So, ano po, Tatay Saldi, yung nararamdaman niyo po ngayon? Anin po yung masakit? May iniinda po ba kayong masakit sa katawan niyo ngayon? Wala po, wala pong kamay. Opo. So, matanong ko, Tatay, yan po ba napatingin niyo na sa doktor? Opo. Ano daw po yung sabi ng doktor sa kalagayan niyo? Cancer po sa balat. Cancer sa balat, opo. Patingin nga po, Tatay Saldi, nung kamay niyo po. May balot, partner. Opo, pakitaas lang po. Ayan, opo, swinalot. Opo. Tatay, ano po yung trabaho niyo ngayon, Tatay Saldi? Opo, Tatay, huwag niyo na pong tanggalin. Ayan, Tatay. Oh. Ano po yung trabaho niyo ngayon, Tatay? Wala po. Opo. Pero dati kayong mangingisda. Opo. Opo. Tatay, saan po kayo ngayon, dati, siyempre, mangingisda. Saan po kayo pumapalaot? Meron po ba kayong sariling bangka? Saan po kayo pumapalaot usually? Sa Laguna po. Okay. Tatay, kayo ho ba'y, may asawa't anak? Meron po. Opo, ilan po ang anak po Nagulay ninyo? na po. Diyan lang po. Opo, malalaki na ho ba? 15 anyos na po. Okay. So, kumusta naman ngayon? Yung pamilya mo? Abang kayo po ay may sakit? Nasa Bicol yan ako. Nasa Bicol. Itong si Nelson na kasama nyo ngayon, siya ho bang nag-aasikaso sa inyo? Opo. Okay. Kaano-ano nyo si Nelson? Pinsan na. Pinsan. Okay. So, Tatay Saldi, kayo po ay dumulog dyan sa Ako Bicol sa Kongreso. Ano po ang pinakakailangan nyo ngayon? Yung pong sa RMI po. MRI, MRI. MRI, opo. Okay. So, diyan ka lang po, Tatay Saldi. Ito, partner, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List National Capital Region. Magandang hapon po, Sir Rudy. Magandang hapon po sa inyo pong lahat yan. Opo, Sir Rudy, eto na naman po tayo. Meron naman po tayong kababayan dyan po sa Kongreso na humihingi po ng tulong. Nakausap nyo na rin po ba ito si Tatay Saldi? Ano po yung kailangan niyang tulong? Oo nga po, ito si Tatay Saldi, itong kababayan natin, ito ay
pumunta sa ating tanggapan din sa Congress upang humingi ng tulong dahil ito ay may cancer sa kamay, sa kaliwang kamay niya, puputulin. Tayo naman sa Ako Bicol Party List, pag nakakita ng ganyan, dali-dali nating tutulungan at yung problema niya. Ito nga po, sinabi niya yung problema niya sa atin. Ako naman sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala at mayroong Ako Bicol Party List na tutulong sa iyo sa pamagitan ng ating Congressman Elizalde ko at Congressman Jill Bugalon. Yan ang tutulong po sa inyo para magamot kayo sa ospital sa orthopedic. Opo. Sir Rudy, nababanggit po ni tatay na kailangan niyang magpa-MRI. So yun po ba ay may bibigay natin sa kanya? Ay wala na pong problema tungkol po sa ospital dahil yung kanyang guarantee letter ay pinagawa ko na kagad para magamot na kagad siya sa orthopedic. Opo, pati yung pagpapaputol po ng kanyang kamay? Opo, naka-ready na po yan. Naka-ready na Ano po yung naka-ready, Mang Rodi? Yung pamputol? Ay, hindi mo mapuputulin po. Kung ano po procedure po ng ospital, yung po ang ating pong ayusin lahat para sa kanya. Ayun, sa madaling sabi, wala nang dapat ipag-alala si Tatay Saldi sapagkat tutulong talaga ang Ako Bicol Party List sa kanya. Ora mismo po, tumutulong ang Ako Bicol Party List. Kaya andyan ang Ako Bicol para tulungan po ang ating mga kababayan. Maraming salamat po, Sir Rudy Vizcaya, dyan sa Kongreso sa Ako Bicol Party List National Capital Maraming Region. salamat din po sa inyo. Okay, tatay, napakinggan niyo po si Sir Rudy. Opo. Opo, napakinggan niyo po, nasagot na po ng Ako Bicol yung pampa-MRI at lahat po ng hospital bill. Sagot na po ng Ako Bicol. Ano po yung pakiramdam niyo, tatay, na ganun po yung kasagutan ni Sir Rudy, sagot po ng Ako Bicol Party List? Ako po yung nagpapasalamat. Opo. Tatay, kung sakali po na kailangan na po naputulin yung kamay nyo, ano po, tatay? Handa na po ba kayo or ano po yung pakiramdam nyo, tay? Nakahanda na po ako. Okay, so tatay, hangad po namin ang inyong paggaling at alalahanin niyo lamang po na wag na ho kayo mag-alala dahil gaya po na nabanggit ni Karudi, ang Ako Bicol Party List po ay aalalay at tutulong po sa inyo. Ano po? Opo. Okay, sige. Maraming salamat po. Tatay Rudy, Tatay Rudy, Tatay Saldi. Tatay Saldi, napakinggan nyo po, So, antay na lang po kayo, tatay, dahil ready na po yung ibibigay na tulong dyan po sa inyo. Ako po yung nagpapasalamat po. Ay, naiiyak na, partner. Naiiyak na si Tatay Saldi. Tatay Saldi, bakit po kayo naiiyak? Si Tatay Saldi, partner, ay nagpapasalamat sa Ako Bicol at kay Kung Saldi. Opo. So, sige po, Tatay Saldi, hiling po namin ang kagalingan ninyo. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Siyempre, maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts. Sa aming Facebook, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas po mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez alias Mr. Siram. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay! Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko